Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning po. Tunay po na mapagpala ang Panginoon dahil nandito po tayo ngayon. Amen? Amen. So ngayon po sa umagang ito, meron po tayong pagpipray na 4 na prayer items po. Sige po, daon na po tayo. And for our first prayer item po, let's pray po. Next prayer item po. Next prayer item po. At para sa ating kahuling prayer item po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa mapagpalang umagang ito na kami ay muli iyong pinagtipon-tipon upang kami ay sama-sama na sasamba sa inyo, Panginoon.
Lord, dalangin ko na ingatan niyo po yung mga papunta pa lamang sa simbang ito, Panginoon. Naway ikaw ang siyang manatiling ah, mag-keep sa kanila na ligtas papunta dito, Panginoon. And sa aming mga maririnig sa umaga ito, Panginoon, i-ready niyo po ang aming puso sa kung ano man po ang maririnig namin, Panginoon. And kung may mga bagay man sa aming puso, Panginoon, na naghihinder sa amin para ikaw ay i-worship, Lord, naway ikaw ang pumawi nito lahat. At dalangin ko po na i-bless niyo po ang worship team at ikaw po ang siyang mamuna sa amin, Panginoon, hindi ang aming sarili, Panginoon. And dalangin ko rin po si Pax Joji, Panginoon, sa kanyang preaching ngayong umaga, Panginoon. Naway gamitin mo siya at patuloy mo siyang hulmahin sa umagang ito, Panginoon. And naway sa lahat ng aming matututunan sa umagang ito ay ma-apply namin sa aming buhay, Panginoon. At naway ito ay ma-share din namin, Lord, sa mga tao pa po na nais mong dalhin sa inyong simbahan, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. We've seen His goodness more and more. Thank you, Lord. It's all because of you. 10 years of faithfulness, forever true. We shout your name, Jesus our King, our Savior, our Lord. To you we say. Now God has blessed
Good morning, Impact Church! Tayo po ay tumayo sa pong napakagandang araw para papurihan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po sama-sama nating awitan, purihin at dakilain ng Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at kanyang kadakilaan dahil tunay nga na nararapat siyang purihin. Sabay-sabay po tayo. This is the day you made. I will rejoice, and I will rejoice and be glad. Rejoice and be glad in it. And this is where I believe that you are more than enough, that you are more than enough for me. Let me say, you are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. Let me say, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Amen. Say, Jesus, come what may, you are worthy of all our praise. You are faithful to your promise, you are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. You're my soul, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Let it rise up like a river, amen, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, let it rise up, amen, like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. This is the joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord is my strength. Oh my soul, bless His name. All that is within. Oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Oh, 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 whoa, more than a feeling. We thank you, Jesus. It's truly the
joy of the Lord is our strength. Amen. And we thank God because He is here. He is working. He is within us, fighting for us. We say, plunging into the night, wanting a place to hide. This spirit's strong, this vagabond. And I tried with all my might, amen, but I just can't win a fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Come on! He picked me up, he turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Ooh, I thank God, amen. Whoa, I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are bursting like ashes in the wind. So long, so long to my old friends. Burden and bitterness, you can just keep it moving. Now you're welcome here. From now till I walk the streets of gold, I sing about you, save my soul. This wayward son has found its way back. Oh, oh, oh. Come on, church. He picked me up, he turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank. We say, I thank God, amen. Whoa. Whoa, thank you, Jesus. Whoa, see, heaven gained another one. Heaven gained another one. I am. Say, heaven gained another one. I am free. I am free. I am free. Heaven gained another one. I am free. I am free. I am free. Heaven gained another one. I am free. I am free. Heaven gained another one. I am free. I am free. I am. Thank you, Jesus. Heaven gained another one. I am free. I am free. I am. Heaven gained another one. I am free. I am free. I am. Heaven gained another one. I am free. I am free. I am free. Pick me up. And I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. He picked me up because He picked me up. He turned me around and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank, because He healed my heart, because He healed my heart. He changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master. I thank, we shout it out. I thank God. Amen. Whoa, whoa. Thank you, Jesus. Whoa, whoa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung mas malakas pang palakpak. Amen. 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 Amen.
Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga na Ikaw ay dakila. Tunay nga na Ikaw ay nararapat purihin, nararapat sambahin. Sa iyo lamang ang aming mga puso, ang aming mga isip. Ninuluwalhati ka namin, Panginoon. Tunay nga na napakaganda ng iyong pangalan. Ito pong bagong awit na to ay sinasabi na tunay nga na ang ating Diyos ay nararapat purihin, nararapat dakilain, nararapat itaas ang kanyang pangalan. At tunay nga na siya ay nararapat. Samahan niyo po akong awitan ng Panginoon. Ganito po yung chorus. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Amen. Tunay nga na totoo ang iyong mga pangako, Jesus. At kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Oh, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang
ngalan mo, Ama. Tunay nga na ikaw ay nararapat. Tunay nga na nararapat itaas ang iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Dahil tunay nga na ikaw ay tapat at hindi nagbabago, Panginoon. Ang iyong nilikha, ang iyong nilikha ay lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ay magpupuri. Jesus, Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha, aming nilikha ay lumuluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi ang nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Oh, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Maraming salamat, Panginoon. Nararapat kang sambahin, dakilain. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga na sa lahat ng panahon ay hindi ka nagbabago, Panginoon. Patuloy naming itataas ng iyong pangalan sa aming mga buhay at sasabihin namin na nararapat ka sa Jesus, ika'y dakilain, ikaw lamang. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. 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 Nararapat ka sa luwalhati at Amen, Lord. Jesus, magpakailanman. Nararapat ka sa luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Minsan pa nararapat ka sa papuri, nararapat ka sa luwalhati at pagsamba. Sa Panginoon, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Tataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Ama.
ikaw ay nararapat, Panginoon. Tunay na ikaw ay nag-iisa. Sa lahat ng panahon, ikaw ay aming pupurihin. Ikaw ay aming sasambahin. Sa lahat ng sitwasyon, sa bawat sakit, sa bawat pagdurusa, ay patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Dahil kailanman ay hindi magbabago ang katotohanan na nararapat ka, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin. Hiling namin, Panginoon, ay maluwalhati namin ang pangalan mo. Madakila namin ang iyong pangalan sa araw-araw. Patuloy namin itataas ang iyong pangalan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Aming Ama, tinataas namin lahat ng ito sa iyo matamis na pangalang Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Good morning po, Impact Family. Dako na po tayo sa ating announcement. Mga magbe-birthday this week, ngayong August. August 25 po, Danilo Ramos, JL De Guzman, and Louie Pilapil. And Marian Kayla Maririano. Pwede po natin silang i-greet kung nandito po. August 26 po, si Ricky Arellano. Then, August 28, si Christian Opina. August 29, si Rainier Herradura. Sa atin naman pong ministry report, Impact Cares, tayo po ay nakatulong sa 39 families na naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha this week. Sa amin po yan center sa E. Rodriguez po. Kaya maraming salamat po sa ating simbahan sa kanilang pagtulong. Upcoming events po, Small Group Leader Summit. August 29, Saturday po. Lahat po ng mga small group leader po na gustong umattend po, magpa-enlist na po kayo sa ating church, sa Small Group Leader Summit. 9 a.m. to 4 p.m. po ang ating magiging oras. Magkakaroon na po muli ng membership class ang ating church August 30 and September 20 at 1:30 p.m. Sa mga hindi pa po nagpapamember, yung gusto na po magpamember, ito na po yung inyong chance na magpamember na sa ating church. Regent Fridays po, iniimbatahan natin ang lahat ng youth to join and attend our Regent Fridays starting on August 28 at 3 p.m. Invite din natin ating friends and classmates so that they will know about Jesus and they will have new friends. Impact Prayer Ministry. Anytime we can visit our prayer wall para may pag-pray po natin ang mga nag-share ng kanilang prayer concern. Or tayo po mismo ay pwede mag-share din ng ating prayer concern para may pag-pray tayo ng mga kapatid natin sa pananampalataya. I-greet din po natin yung mga first-timer ng ating simbahan, si Gregoria Sastre. Welcome po sa ating simbahan. Good morning po, Nay. Si Janshen Dangla Cruz. Good morning po. Then si
Cyrus Conan Bidarbe. Tama po ba yung name? Dako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Manalangin po tayo. Lord, unang-una sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, na nandito kami muli upang ikaw ay papurihan, sambahan, pasalamatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa isang linggo muli na sinustain mo, prinobide mo, Panginoon, ang aming mga needs sa araw-araw, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-iingat sa amin, sa pagbabalik namin, Panginoon, ng ikapu sa iyo, Panginoon. Ito isang paraan, Panginoon, upang ikaw amin ay papurihan, pasalamatan, Panginoon. Ibalik namin ang blessings na binibigay mo sa amin, Panginoon. At ang mga blessings na ito na pinagkakalob namin sa aming church, Panginoon, ay magamit namin ito sa aming ministry, sa mga gawain upang makapag-reach out pa mas marami pang loss sa aming mga community, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa iyong kabutihan, pagpapala sa aming simbahan, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo Jesus. Amen. Church, pwede na po tayo magbigay. Good morning, everyone. Magandang umaga sa inyong lahat. Naninibago ako sa boses ko once dumaan sa proseso ng sound system, nag-iiba. No? Well, I thank the Lord once again sa isang pagkakataong ito na bihira na pinagkakaloob sa amin bilang mag-share ng kanyang salita. No? Thanking the Lord for the opportunity and the privilege, and at the same time being able to share it to you sa umagang ito. So we will be talking about the kung ano yung sinabi ng author ng Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. And we entitled this sermon, Running the Christian Race. Okay? Okay lang yan. Nagulat siya. I am praying to the Lord and hoping that sa atin pong pagbulay-bulay ng kanyang salita, tayo po ay matuto. Pagbulay-bulayan natin, hindi lamang sa araw na ito, hindi lamang sa dito sa bahay-sambahan, kundi maging sa pag-uwi natin, maging sa punta natin pabalik sa ating mga trabaho. Excited na kayo magtrabaho bukas ulit, tama? Yung iba excited na rin, yung mga estudyante na mag-aral bukas, di ba? For how many days na malakas ang ulan, bumagyo, and siguro marami na kayong na-miss talaga na mga classmates siguro, or even your assignments. Well, baka kabaliktaran yung sinasabi ko.
that's really part of the Christian race. Yung ups and downs, yung mga hirap, mga struggles, yung mga proseso na kung gusto mong ma-attain ng isang bagay, kung gusto mong makamit yung isang bagay, para kang tumatakbo sa isang journey. And the author of Hebrews beautifully used the metaphor of a race para i-identify or describe yung buhay natin bilang isang Kristiyano. Kaya yun po, doon po tayo nakatuon ngayon. Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Dakilang Ama, Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa isang pagkakataon, isang rare opportunity that we could come to you, worship you, and at the same time listen from your word. We ask, Lord, for your wisdom and guidance, especially the enabling and inspiration of the Holy Spirit. Mangusap sa amin, nawa, Panginoon, sa umagang ito, ng iyong salita hindi lamang papasok sa aming tenga at lalabas sa kabila, kundi magkakaroon ng conviction, magkakaroon ng knowledge, wisdom, upang sa gayon sa buhay namin sa araw-araw, we are able to navigate the things, O Lord, that we encounter every day. We thank you so much, Lord. Bless our time together. Bless even this spiritual food that we are about to partake. We ask all this in Jesus' name. Amen and amen. Let me start this sermon with a story. Sometime in 2004 or 2004-2005, I met si Kuya Dan Bondok. Kung kilala niyo yung nagki-keyboard dito o nagbe-bass dito na medyo mahaba ang buhok. Hinahanap ko siya actually, pero mukhang wala siya ngayon. No? Wala si Glenn. So, tatay ni Glenn o father ni Glenn, yung si Kuya Dan Bondok. And probably, I also met him dito once nung nagsimba sila dito, no? Si Kuya Dan. And he is also my, isa sa mga ninong namin ng asawa ko sa kasal. Well, kung kilala niyo siya, he was so diligent and consistent when it comes to running or jogging. Nag-jogging siya araw-araw. Maaga pa lang, gumigising, pupunta sa Quirino Grandstand. Sinong malapit sa Quirino Grandstand or nakapunta ng Quirino Grandstand, whatever purpose. Okay? Malaki yung stadium doon at iniikot niya yun. Nagja-jogging siya on a daily basis nung nandito pa sila sa Pilipinas. So I met him sa church ng Sunshine City Alliance Church and he invited me na mag-jogging. Okay? Tumakbo para sa gayon, para sa cardio. Alam naman natin, no, those who are active in fitness and wellness, alam natin na importante yung cardio para sa mga puso natin. So, pinaunlakan ko yung kanyang invitation. So at first, gising ng maaga kahit medyo mahirap dahil Monday at that time and rest day naming mga pastor. So, nagpapastor ako sa Sunshine noon. Pero, pumunta ako ng Quirino Grandstand and we jog together. Tumatakbo kami. Ikot-ikot lang. Habang nag-iikot, nagkukwentuhan, and then natanong ko sa kanya, Kuya Dan, bakit mo ginagawa ito? Bakit gumigising ka ng maaga at umiikot ka or tumatakbo ka? Ang sabi niya sa akin, Pastor, sa edad ko nito, kailangan na talaga eh. Kailangan na talaga. Probably you have some friends and relatives na kinuha na ni Lord dahil siguro sa cardiac arrest or whatever, sa heart problem. But sabi niya, para maiwasan yon, you really have to exercise your heart and then kailangang pagpapawisan, laging nag-i-ehersisyo. Well, in this metaphor and that experience, nung una, na sumama ako sa kanya, maaga pa ako gumising. Sa mga susunod na mga araw, medyo nalilate na ako ilang minutes. Tapos, sa susunod na mga araw, medyo tinatamad na ako. At sa mga susunod na araw, hindi na ako sumabay sa kanya. Kasi nakakapagod gumising ng maaga. Ewan ko kung totoo sa inyo, pero somehow, most of us or all of us can relate with this. Ang hirap bumangon. Kanino ba kayo bumabangon? Sa kape. Okay? So,
What I'm talking about here is really the process. If you really want to be, kung meron kang i-attain na product, kung ito yung gusto mong goal, kung gusto mong bato-bato sa langit, tamaan sa pool, kung gusto mong fit, sexy, pumayat, at ganito, at ganyan, kailangan nating i-endure. Kailangan nating pagtiyagaan yung proseso. Minsan, ganito yung mindset natin. Ito yung gusto kong mangyari sa akin. Pero yung in between now and that future product, sa gitna nun, hirap na hirap tayo. Tama? Minsan, gusto natin i-shortcut lahat. Paikliin yung proseso. Kaya kung ano-anong mga gamot ang tinitake natin. Kung ano-anong mga operation ang pinagagastusan natin. Kasi gusto nating paikliin. Kulang tayo sa pasensya. Kulang tayo sa pagtiyatyaga. When we talk about the Christian race or the running as the Christian race, we can learn so many things about it. Sa isang atleta, sa isang tumatakbo o mananakbo. Okay? So ito rin yung ginamit nung author ng Hebrews. Last Sunday, by the way, si Pastor Gerald has a great job of, establishing yung context ng Hebrews kasi he talked about the heroes of faith. By faith, Abraham, by faith, Isaac, Jacob, lahat yun, by faith. They were rewarded by God, even though they did not receive the promise of the Messiah, the Lord Jesus Christ. So, we have the baseline, and it is only by faith that we can attain all these things, tulad nung ginawa nitong mga heroes of faith natin na nasa Bible. So, ang context dito, kung makikita natin, it goes down pa doon sa Hebrews chapter 10, verse 36. Ito yung sabi ng author ng Hebrews. For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. So that's a literal promise, a promise of the Messiah. Then he devotes chapter 11, yung binabanggit ni Pastor Gerard last Sunday, to many examples of the Old Testament heroes or saints who endured the faith. Yung nagtiyaga dahil sa kanilang pananampalataya, regardless kung ano yung nangyari sa kanila. Although, they did not receive the promise which we have received now in the person of the Lord Jesus Christ. So sa text natin ngayon, this is the text for today. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated at the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility he endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. Okay? So based on the Hebrews chapter 10 verse 36, which he talks about endurance already, he talks about perseverance, he talks about yung pagtiyatyaga sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. He gave an example dito sa Bible, dito sa Old Testament saints like sila Abraham, Isaac, Jacob, the patriarchs, and everyone that he mentioned. Some of them did not even experience death. So yun yung mga examples na gusto ng author ng Hebrews na titingnan natin upang sa gayon matuto tayo mula sa kanilang karanasan. And so he devotes this 3 verses which we are dealing with now regarding gumamit siya ng metaphor, gumamit siya ng imahe, hulagway ng isang Christian, ng running as our Christian race.
So in our text, he returns to the theme of endurance, saying, we have both this great and cloud of witnesses from the Old Testament and Jesus himself, who is the supreme example of one who endured horrible suffering by faith. He endured the cross and now is at the Father's right hand. Ano po ang main point dito na sinasabi ng author? Well, to me, as I interpret this, for us, Christians, in order for us to finish the Christian race with endurance, our faith must remain focused on Jesus, who endured the suffering of the cross and received the glorious reward. In short, nakatuon tayo sa ating Panginoong Jesus dahil siya ang author and perfecter ng ating buhay. Yes, marami nang nakalipas na mga tao sa Old Testament, probably somehow your mentors and people who are around you. Those people are good examples to you. But remember, even those people, as human as they are, they also stumble. May mga weaknesses din sila. At kung nakatuon ka doon, mga kapatid, baka madali ka lang din ma-stumble. Let's focus or fix our eyes on the Lord Jesus Christ. So let's start this one. The author of Hebrews encourages us that as we run the Christian race, 4 things that I'd like to share to you. Number 1 is we run with a spiritually fit heart. Yes, we are physically fit. Posible okay. Okay ka heart, di ba? Okay lang yung heart. Pero spiritually, are we okay? What do I mean with this? Let it be known sa atin, dapat alam natin, na marami po sa atin bilang mga Kristiyano ay sumasali sa, hindi naman paligsahan, kundi sa journey na ito. The moment that you accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, pinasok mo yung journey ng pagiging isang Kristiyano. At kung sa simula pa lang, inisip mo, ang buhay na ito ay pakuya-kuya-kuy na lang, medyo hindi magulo, peaceful marahil, magiging maayos ang aking buhay, wala na akong problema, baka nagkamali ka ng pinasok. Because the Christian race is a process wherein napakahirap ang pagdadaanan. Gusto ko sana sabihin, pwedeng mag-back out. Okay? Several had a good start, but they ended up quitting or stumbling. Marami po ang sumuko sa kalagitnaan ng pagtakbo. We're talking about the Christian race. And even yung literal na paligsahan. Have you seen, probably, siguro nanonood tayo ng marathon, di ba? Nagsimula ng marami, ilan lang ang nakatapos. Tama? Ilan lang talaga ang nakakatawid sa finish line. The author of Hebrews exhorts us not only be good starters, but strong finishers and overcomers of any hindrances sa ating Christian life. Ang gusto ng author o sumulat ng Hebrews is this. Hindi lamang tayo nagsisimula ng mabuti, kundi nagpapatuloy na o-overcome kung ano yung hindrances at natatapos natin ang paligsahan o natatapos natin ang Christian race. The question is, how should we run the spiritual race or the Christian race and being able to finish it? Paano nga ba takbuhin ng pagiging isang Kristiyano at talagang natatapos natin? That's number 1. We should be fit. Sabi dito sa verse 1, lay aside the sins that entangles us. Okay? Sabi niya, let us strip off every weight that shows us down, especially the sin that so easily trips us up. This is from the New Living Translation. No? Mas madali siyang, para sa akin, mas madali kong maintindihan. Okay? Nakakita na ba kayo ng isang tumatakbo o nagjo-join sa paligsahan na
medyo maluwag yung kanyang damit, tulad ng mga damit ninyo ngayon. Okay? Tatakbo siya sa 100-meter dash or 400-meter dash. Tapos medyo maluwag yung kanyang damit, naka-jeans siya, tapos naka-ganitong sapatos, naka-formal. Wala kang nakikitang ganon, tama? Okay? Kung manonood kayo sa Olympics, sa SEA Games man yan, or Asian Games, I love to watch yung mga games na ganyan, kahit sa TV lang, makikita mo, talagang maiikli yung kanilang mga sinusuot. Okay? Pero ibang-iba yan sa mga ancient Greek runners versus the present-day runners. Ano napapansin niyo sa ancient Greek runners? Nakahubad. Huwag natin gawin na yun yan. Kung gagawin nyo man yan, takpan nyo na lang yung mukha ninyo. At in ancient Greece, kapag tumatakbo sila sa isang marathon or paligsahan, talagang naghuhubad. Bakit? Para walang, paano ba explain sa physics yan? May kinalaman sa physics yan, you know? The more na mas maluwag yung damit mo at tumatakbo ka, the more na mas magko-contradict doon sa hangin or somehow, no? Anong klaseng, ano ba yan? Energy. May kinetic at potential. Nakalimutan ko na. Basta yung mga teachers, magtanong na lang kayo sa mga teachers. Nakalimutan ko na. No? Simula nung nag-Bible school ako, hindi ko na inalam. Okay? Yan. So, the more weight that you bring, okay, the more that it will slow you down. The more nababagal ka. So imagine, meron kang suot-suot na ganito and then nandun yung cellphone mo. At alam mo, midway, medyo, ang takbuhin is from here hanggang Pampanga. Example, hanggang Pampanga. Magdadala ako ng pagkain kasi magugutom ako niyan. Tapos magbabaon din ako ng tubig kasi, magugutom ako niyan along the way. So imagine, kung yun yung dala-dala mo sa isang backpack and then tumatakbo ka. Okay? Yan. So, somehow, you know what I mean? Yeah, it will really slow you down. Compared to the present-day runners, no, with all the technology, mayroon na silang mga sombrero, syempre para hindi mainitan, and then may mga dry fit na sila na mga damit. Maninipis at mabilis matuyo na mga damit. And then kapag tumatakbo sila, hindi masyadong kinokontradict ng hangin yung kanilang mga suot-suot. Okay? Probably some of you are runners here or competing or athletes. You would relate on what I meant. Okay? So, this is what the author of Hebrews is saying. We need to strip off, sabi niya, we need to strip off every weight that slows us down, and especially the sin that so easily trips us up. So, hindi lang yung mga weight, hindi lang yung mga somehow, hindi naman ibig sabihin kasalanan. Pero he gave an example, a strong emphasis on the sin, kasalanan. Okay? So, ang sabi niya, sorry. Not yet. Paano ba ito ibalik? Yan. Okay. So, the word means, ang ginamit dito ng author ng Hebrews is yung weight. It refers to the physical weight, unnecessary luggage. Yung hindi kinakailangan. Tulad nung siguro, baon kapag tumatakbo ka. Yan. So, Olympic athletes in our day wear pretty skimpy outfits. They don't want anything to slow them down or drain their energy. The weight or these weights include things that are not necessarily mali, pero minsan, ito yung nagpapabagal sa atin. So if we move on sa Christian race o sa buhay natin bilang isang Kristiyano, may mga bagay na hindi naman kasalanan, pero minsan nagpapabagal
o nakaka-distract sa atin. Perhaps sa inyo, marami dito nagpipickleball. Meron na bang nagpipickleball? O di kaya nagbabasketball? Wala pang nagpipickleball dito. Pastor KR, kami pa lang. Si Pastor Jero. Or any other recreation. When I say recreation, yung pinagkakaabalahan natin, di naman kasalanan. In fact, gusto nga natin maging fit. Pero kung yung recreation na yan, nagiging hindrance na, naghihinder ng ating relasyon sa Panginoon in such a way that wala kayo ngayon. Exempted kayo kasi nandito kayo, di ba? O nandun kayo sa ibang Kristo, baka hindi na magandang recreation din yun. Di ba? O di kaya gumaganon-ganon na kayo sa isang table. Di ba? Imbis na ginaganyan niyo yung Bible tuwing Sunday, gumaganon-ganon na lang kayo. So most probably, it will somehow, something that would hinder your relationship with God. All the more that He gave emphasis dito sa kasalanan. Okay? Sa kasalanan. Last 2000, again, the same year, 2004, I participated in a ministry called Bless Our Cups doon sa Subic Bay Freeport. Sino nakapunta na doon? Sa Subic Bay Freeport. Magandang lugar. So, a moral recovery program by the Philippine National Police to retrain, reform, and reframe the police personnel who are taba. Ano yung taba? Acronym actually. Tamad, abusado, bastos, ayaw pa disiplina. Okay? Naalala nyo pa yun. So, we teach our Christian moral values sa kanila when we were in Subic. So, sumasama ako noon with Pastor James Kiskirin, kung kilala nyo siya. No? In the morning, we teach Christian values. In the afternoon, we participated a 12-kilometer jog. 12-kilometer na takbuhan. Okay? Jogging. Kasi nga, it's holistic. Kailangan nilang pumayat, kailangan nilang maging fit, kailangan nilang maging disiplinado ulit. Dahil nga, taba sila. So I was not informed about yung jogging, yung pagtakbo. Okay? Buti na lang, nasa 20s pa lang ako at that time. Huwag niyang bilangin ngayon. Pero dahil we wanted to serve them and we wanted us to be a good example para sa kanila, talagang we participated on that. Talagang tinakbo namin yung 12 kilometer at hindi lang siya patag, kundi paakyat. Okay? Paakyat. Sa simula, pababa lahat. Pero nung pagbalik, paakyat na. Mas mahirap. Paakyat dun sa kanilang kampo. Well, napagod ako, siyempre. Okay? Pagod na pagod. But of course, because we wanted to teach them about, how to be fit and how to really endure yung proseso ng reformation o pag-reframe sa kanila, ginawa namin yun. Pero yung personal experience na yun, sobrang hirap. Bakit? Kasi mali yung outfit na nadala ko. Ang nadala ko na sapatos pang basketball. Ang nadala kong short pang basketball din. At uso noon yung basketball na mas mahaba, mas maganda. Mas magandang forma. Okay? Ngayon, paiklian na di ba? Mga basketball players. Mas maikli at makita yung hita mo, mas okay. Noon, mas maluwag, mas malaki ang jersey, mas okay. Ngayon, kung fit, mas makita, ma-emphasize yung laki ng katawan mo. Wala naman akong laking katawan. Kaya mas maluwag, mas okay. Para akong hanger na tumatakbo at that time. Ganon yung aking naranasan when I participated that jogging. Okay? And ang laki ng consequence sa akin. Hindi ako nakabangon ng isang araw pag-uwi ko dito sa Manila dahil sa sobrang pagod. So, I'm
telling you this story because there are things that we need to be prepared of. Each one of us, when we run the race, we have to be fit. Kasama sa fitness is yung handa ka. Handa ka na isuko ang iyong buhay. Handa kang talikuran kung ano yung mga bagay na dati mong ginagawa. Kasi anytime, pag nandun ka na tumatakbo papunta sa takbuhin ng pagiging isang Kristiyano, tumatakbo din, sinusundan ka rin ng dati mong gawain o dati mong ginagawa. Dating ikaw. At maya-maya, kakatok sa'yo. Na-miss na kita. Balik ka na dito. Okay? Maraming temptations sa buhay ng pagiging isang Kristiyano. At kung kayo po ay nag-iisip na, okay, masaya, tama naman, masaya. Okay? Pero minsan malungkot din. May mga persecution. May mga tinutuligsa tayo. Oh, si ganito, si ganyan. Praise the Lord, hallelujah na. Di ba? Dati, marites. Dati, tolits. Ngayon, ganito, ganyan na. So, kinukutya tayo. At maraming mga bagay pa tayong maranasan pagdating sa kahirapang pinansyal, kahirapan when it comes to many other aspects ng ating buhay. But those things are the past, actually. If you want to run the race as a Christian, you have to be ready. You have to be fit. Okay? You have to be fit. Another one is you need to be intentional also. You need to be faithful, first of all. Yan. Second is we need to be intentional. Intentional in the sense that sa ating spiritual disciplines, prayer, Bible reading, Bible study, discipleship, and whatever things that we do sa church or even sa bahay natin. We need to be intentional. If we really are in love with Christ, if we really are in a relationship with Christ, we do the things that Christ loves. Okay? Hindi natin siya paiiyakin, hindi natin siya, wala tayong gagawing masama when it comes to our relationship with Him. Number 3 is we need to be transformed. Kung tayo po ay, sabi ni Pastor Gerard last Sunday, tiyanak, Kristyanak, dapat hindi na po tayo Kristyanak na namumuhay sa kadiliman. Dapat tayo po yung mga totoong mga Kristiyano. Kung dati po tayo ay Kristayano, dapat hindi na ngayon. Kung dati po ang naririnig sa atin ay puro mura, dapat ngayon, amen, hallelujah, hindi tayo nahiya na sabihin yun. Hindi lamang sa simbahan, kundi sa ibang mga lugar pa. Okay? So we need to be faithful, intentional, and transformed. Some Christians ask the wrong question here. Ang tanong nila, what's wrong with this movie or listening to the music or participating sa isang activity? The right question is, does this help me to grow in godliness? Itong mga bagay na ginagawa ko ngayon, ito ba ay nakakatulong sa akin, sa aking paglago bilang isang Kristiyano? Lagi nating tanungin. May mga bagay na mukhang tama, pero mali. Okay? Pero ginagawa natin. Tanungin lagi natin, nakakatulong ba ito sa akin, sa aking buhay, pagiging isang Kristiyano? Ang kasalanan po, it drains our strength. It distracts our focus and weakens our relationship with God. Therefore, we must continually examine our heart. Let's confess our sin, receive God's grace, and keep our eyes fixed on Jesus. Apostle Paul exhorts the Christians in Corinthians. Sabi niya, everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Therefore,
I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. I think Apostle Paul is talking about disciplining himself here and controlling himself here. Sa isang atleta, kailangan may strict training, may paghahanda. Ang ginagawa ni Apostle Paul I blow, I strike, ang ibang translation, I beat my body. Pinaparusahan niya ang kanyang katawan at ginagawa niyang isang slave upang sumunod sa kanya. Ganon din tayo. We need to be prepared, lalo-lalo na as we move on sa process ng Christian race. The lesson that we need to learn from out of this is that let's remove distractions that hinder your spiritual progress. Remove the distractions that hinders your spiritual progress. And then let go of anything that prevents you from following Christ wholeheartedly. Be fit to run. Be fit to run. Faithful, intentional, and transform. Pangalawa, ang sabi ng author ng Hebrews, run with an unwavering fortitude. Ano ba ibig sabihin ng fortitude? Actually, binago ko lang yung word, no? It means perseverance or endurance. Sabi niya sa sa verse 1b, and let us run with endurance the race God has set before us. Fortitude means mental and emotional strength. It is the ability to face fear, pain, danger, or hard times with courage and without giving up. Dictionary.com. Okay? So, yun po yung fortitude. That means, kung may ibang word about this, it's about perseverance or endurance. And the author tells us to really run with unwavering fortitude. Merong determination, nag-i-endure tayo, napapagod man, pero kinakaya natin. Kahit mahirap ang takbuhin ng pagiging isang Kristiyano, alam natin na makakayanan natin. Kailangan natin i-endure ang takbuhin ito. Okay? Sabi ni James sa chapter 1 verse 2 to 3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Anong temptation, anong pagsubok ang inyong pinagdaraanan ngayon? Probably in the last 2 weeks, isa kayo sa mga binaha. Probably in the last 2 weeks, kung nandun kayo sa status na no work, no pay, di kayo pinapapasok, wala kayong kinikita. Probably you are at the verge of, economically, hirap na hirap tayo minsan. Most probably some of us here ay may mga conflict sa bahay, conflict sa mag-asawa o sa mga anak, o di kaya sa trabaho. Whatever things that you're going through right now, James is also telling us to consider it pure joy. Okay? Meron bang natutuwa sa may problema ako, yehey! Pero literally, if we try to look at this is actually what it means. Okay? Alam ko, sa panglabas, ang hirap ngumiti, ang hirap magsaya, lalo pag namatayan tayo ng mahal sa buhay. But if we know yung faith natin about the Lord Jesus Christ and our faith of those who are dead in Christ, alam natin kung saan sila pupunta. Alam natin na itong mga bagay na ito dito sa mundo ay pansamantala lamang. That's why James is telling us to consider it pure joy at sa present. Because he knows and wanted us to know that in the future, wala nang iyakan, wala nang pasakit,
wala nang cancer. Wala nang kung ano-ano mang mga sakit-sakit sa likod, sakit-sakit sa ulo, sukas-sukasuhan. Wala na. When we will be with the Lord, we know that it will be pure joy. And that will be an eternal joy. But then again, that's future. What I'm saying is, we persevere step by step sa kalagitnaan ng ating journey. Nagiging matyaga tayo. Let's persevere until such time. The end will come. Third, sabi ni Alistair Begg, isang pastor, sabi niya, endurance is the key indicator of spiritual fitness. If you can endure, you are considered spiritual fit. Okay? So, endurance, kailangan talaga natin. No? Okay. Third, run with the right focus. Okay, run with the right focus. Ang sabi niya dito sa verse 2a, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Kilala niyo itong nagtutunggali? Okay. Yung isa na nasa baba, si Michael Phelps, nasa Guinness World Book of Record for being champion sa iba't ibang mga event ng swimming. Yung nasa taas, si Chad de Clos from South Africa. Pero meron kayong, kung observant kayo, makikita ninyo kung may particular thing dyan na very distinct. Si Chad de Clos was focused on beating Michael Phelps. Okay? Pero may context yan. Noong 2012, sa London Olympics, tinalo ni Chad de Clos si Michael Phelps sa 200-meter swimming relay, freestyle. Butterfly. Okay, butterfly kasi pa ganyan eh. Yung mga nag-swimming. Okay? Pero dito sa Rio Olympics 2016, tinalo ni Michael Phelps si de Clos. And one of the aspects, I think, is this one. The cameraman captures this one. De Clos was focused on beating Michael Phelps, but Michael Phelps was focused on beating his personal best. Tingnan mo yung mata niya. Nakatingin siya kay Michael Phelps. He was not out of focus siya, ibig sabihin. Okay? Sa buhay natin bilang Kristiyano, parang ganun din. Nung tumakbo nga ako sa Subic, parang gusto ko doon na lang manatili sa safari. Kasi nadadaanan namin yung safari kung nakapunta kaya doon. Yung maraming mga hayop doon. Okay? And then, nadadaanan din namin yung mga unggoy na nandun lang sa side, gilid-gilid. Okay? At syempre, nadidistract ka. Baka mamaya, biglang tumalon sa'yo. Di ba? Or somehow, dumaan kami sa Ocean Park. Okay? And parang sarap na lang doon manatili. No? At hindi tapusin yung takbuhin. What I'm saying is, we have a lot of distractions. Okay? And we, several times, be out of focus. Kapag ka nakita natin, ay, mas maganda dito. Okay? Ay, mas maganda dito. So, minsan, hindi na ako nakafocus doon. So, I want to be a good example sa mga pulis. Kasi kailangan kong ipakita sa kanila that I'm also fit. Because we're teaching fitness. Okay? Imagine na lang kung nandun lang ako sa Ocean Park at nanonood nung tumatalon-talon na dolphin. Wala na. Wala na yung purpose. Di ba? Sa Christian life, we get so easily distracted also. And because there are a lot of distractions, nawawala tayo sa focus natin. Subukan nyo, paglabas ninyo dito, ang daming distractions. And somehow,
we lose our focus. O di kaya pagkagising niyo sa umaga dahil Sunday, pupunta kayo sa Impact. Handang-handa na kayo to worship the Lord. But eventually, yung aso ng inyong kapitbahay, nagpupo doon sa tapat ninyo. Eh di napamura ka ngayon. Bago ka mag-hallelujah, praise the Lord sa Impact. Di ba? We can get so easily distracted. And sometimes we lose our focus sa buhay na ito. So, the author tells us to fix our eyes on the Lord Jesus, the one that we received, the one that we accepted. Okay? Alam natin kung ano yung ginawa niya. He endured the cross. Mas matindi pa dun sa nagpupo na aso. He endured the cross. Dami niyang suffering. Okay? At napagtiyagaan niya yon para sa atin. Ganon din dapat tayo bilang mga Kristiyano. Last is, run with the ultimate fulfillment in mind. Ano ibig sabihin dito? Sabi niya sa verse 2b, because of the joy awaiting him, he endured the cross. This is how Jesus endured the cross. Disregarding its shame, now he is seated in the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility he endured from sinful people. Then you won't become weary and give up. Two things that he endured, the future things na meron siya is the joy awaiting him. And then he is seated in the place of honor. Yun yung result ng kanyang endurance. Pero makikita natin, he endured two things. He endured the cross. He endured the hostility from sinful people. Okay? Tiniis niya yon, yung mga pangungot siya, yung sinasabi ng mga tao sa kanya when he was here, when he was on the way to the cross. Okay. Now, last Sunday, Pastor Gerard talked about emphasizing, of all these people, the great heroes of faith na binanggit, okay, hindi nila na-receive ang promise of the Lord Jesus Christ because, of course, they lived during the Old Testament time. But they definitely received the reward in heaven. Okay? Hindi ko maintindihan yung nung sinabi niya na God is our reward. Alam niyo kung bakit? Medyo nag-isip-isip ako, nag-reflect ako. What does it mean when God is our reward? Nasanay tayo na pag-reward nakikita natin. Tama? Pag-reward, meron tayong something that benefit us. Pag-reward, gusto ko ngayon na. Nahahawakan mo, nagagamit mo, it will benefit you. Surely we cannot see God. We cannot be with Him now. I'm sure walang gustong mauna. Tama? But eventually, upon reflecting, I came across this, matagal na nakanta, Times of Refreshing. Sabi ng Times of Refreshing, there's no greater joy, Lord, than being with you. And as I was reflecting sa lahat ng mga pinagdadaanan natin dito sa mundo, problema, sakit, bayarin, deadline, marami pang iba. Nag-struggle tayo. Yung iba hindi nakayanan, nagkitil ng buhay. Yung iba hindi nakayanan, nabaliw. Yung iba hindi nakayanan, umalis. If we think about
the future reward, and that is God, the joy of being with Him is greater. At ini-imagine ko na ngayon, if we are with God, we have peace. Walang problem, walang sakit, walang kahit ano, walang iniintindi. Just to worship Him. This is a great reward. So great reward. Doon ko lang naintindihan, no? Tagal ko na nagpapastor, di ba? Pero, oo nga. And somehow, it motivates me to continue on with the ministry, with what I'm doing. Somehow, it motivates me to continually be faithful in my ministry and in serving the Lord. Because God is indeed our great reward. And that joy awaiting Him is matatanggap lang natin when we are with Him. It's indescribable. Kung masaya ka ngayon, no? Ano na lang kaya yung saya in the future? May binanggit si James. Ayaw na. Okay. Isa pa. Si John, sa John chapter 16, verse 22. So with you, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. Jesus is talking about that great joy, no, sa kanyang mga disciples. Alam niyo, gumamit pa nga siya ng isang imahe dyan eh. Tulad ng isang nanay na nanganak. Okay, nanganak. 9 months niyang daladala yung kanyang anak sa sinapupunan, and then eventually nag-labor siya. Okay. Masakit. Hindi ko naranasan yun, pero naranasan ko sa asawa ko. Kasi sa anak namin na si Sik, yung panganay, dapat alam ni Sik to. 28 hours nag-labor yung misis ko. And I'd like to affirm my wife dahil doon sa struggle na yon, no, meron kaming Sik na kamukha niya. Kaya fulfilling, nung nakita niya kamukha niya, hindi ko kamukha. Ano na lang kaya pag kamukha ko? Nag-labor siya ng 28 hours. At that time, medyo hirap din. No? Nagsisimula kami sa ministry, kaya uso na ang cesarean, pero ang mahal ng cesarean. Yung mga nanay dito, makaka-relate. Ginamit to ni John. Ginamit ni John yung pagle-labor ng isang nanay para may panganak yung kanyang anak. Okay? Pansamantala. At ang sakit-sakit nun, I can only imagine. Okay? But the joy from out of that labor or after that is indescribable. Salamat sa Panginoon dahil doon, no? So ito yung kanyang sinasabi. You see, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. The things in the world, sins, habitual sins, struggles, temptations, and testings, very unfortunate events na nangyari sa atin dito sa mundo, somehow take away your joy. Kaya nalulungkot tayo. Minsan, pag nagkita tayo ng mga kabarkada natin, bakit bigla kang tumanda? Di ba? Bakit nakasimangot ka? Di ba? Dati, nakangiti ka lang lagi, di ba? May sumagot, daming problema. Totoo naman. Lahat tayo meron. And it would somehow take away our joy.
nawawala yung ngiti natin because of our struggles, our present struggles. But you know, this is how you need to be encouraged. If we fix our eyes on the Lord Jesus Christ, matindi yung kanyang dinanan. I'm not comparing, kasi iba-iba naman tayo ng struggle. But He endured the cross. Kaya nga sinasabi niya, fix our eyes on the Lord Jesus Christ kasi siya mismo ang example natin. Siya mismo, He endured the cross. Okay? Yung kahihiyan ng cross na yun, hindi lang yun masakit, kundi kahihiyan yun. Pinapako lang yung mga kriminal noon sa cross. Ay, hindi naman siya kriminal. Imagine. Imagine. So things that are here are temporary struggles and testing. Pero hindi po mapapalitan yung joy that we will attain when we will see Him again. I think yun yung ibig sabihin ni Pastor Gerard when he said, God is our reward. It's a blessing to be with Him in His promise. Last, hindi ko alam kung kilala niyo to. Baka it will reveal my age. Si Derek Redmond, isang Olympic runner. Puro sport tayo ngayon kasi running the race eh. Okay, so si Derek Redmond is an Olympic runner. He participated in the Barcelona Olympics 1992. Okay? And panoorin nyo na lang siguro, search nyo lang sa Google o di kaya sa YouTube, makikita nyo yung inspiring story ni Derek Redmond. Midway, sa 400-meter na takbuhan, before siya dumating sa finish line, 150 meters, nag-snap yung kanyang hamstring. Yung hamstring ito, nandito sa banda. Okay, so, nag-snap, na-injured siya. So, hindi siya makatakbo. Okay. So, as in literal na nakaganito yung kanyang posisyon, humiga, sobrang sakit niyan kasi hamstring. Halos hindi ka makalakad. Okay? Pero, what's amazing with this story is, tumayo siya. Okay? Tumayo siya at tinapos niya. Tinapos niya talaga yung race kahit kulelat na siya. Kahit panghuli na siya. At dahil masakit na masakit at hindi kayang tingnan ng isang ama na nagsasuffer yung kanyang anak, from the stadium, bumaba yung tatay niya para tulungan siya. Pinipigilan siya ng mga marshal kasi Olympic yan, maraming mga gwardiya, maraming mga security. Pero hindi napigilan yung tatay para tulungan yung kanyang anak. Ang sabi ng anak, Dad, dalhin mo ako sa lane 5. Kasi nasa lane 5 siya hanggang sa makatapos siya. His story will teach us about not giving up. Don't give up. Ano yung mga pinagdaraanan natin ngayon? Huwag kayong sumuko. Okay? Pansamantala lang yan. But remember, fix your eyes on Jesus. Yung fulfillment na matatanggap natin in the future. Yung joy na yon. Sana excited pa rin kayo. Kahit na nawawala dahil sa mga problema natin ngayon. True strength is refusing to quit when things break down. Just like Derek Redmond. Second is we need to focus on finishing. Focus on finishing. Kulelat na siya. Pero tinapos niya. Success is measured by completing your personal commitment, not just winning the medal. Yung medal, sasabit mo yan, mawawala din yan. Di ba? Yung medal nga ngayon, hindi nabebenta eh. Hindi nasasanla eh. Di ba? It's a tangible and temporary lamang, but success is measured by completing your personal commitment. Another amazing lesson here is, sa struggle natin, we always have the Father in heaven para i-assist tayo, tulungan tayo. Nandun siya lagi.
Anong pinagdaanan mo ngayon? Anong struggle mo ngayon? Nandyan siya, nakabantay sa iyo. Sinasabi, gusto niya sabihin sa iyo sa pamamagitan marahil sa message na to, I will always be with you. Kahit anong mangyari. Kahit anong mga pinagdaanan ninyo. The Christian race is not a competition against others. Remember, hindi tayo paunahan dito sa Christian race. Okay? Hindi tayo paunahan. It is a commitment to remain faithful to God. It does not matter who finishes first or last. What matters is that we finish strong, finish faithful, and finish well. Sa paligsahan, sa Christian race, kahit mauna ka o panghuli ka, importante, matapos mo ang Christian race. The Lord bless you. Praise the Lord. Nagulat din ako sa boses ko. Every year ang pastoral team ay gustong bigyan ng pasasalamat ang mga volunteers natin sa ating simbahan. Napakarami po nila, Pero hindi po talaga maa-achieve ng Impact Church ang kanyang mga ministries kung walang volunteers. So ito pong i-appreciate namin ay yung pong mga sa nakalipas na taon. So kung bago pa lang po kayong magvo-volunteer, next year po namin kayo babatiin, ha? Okay. Baka po magtaka kayo, bakit wala pa ako doon si Pastor Jero? Talaga kinalimutan ako. Hindi po. Ito po yung nakaraan pa na taon na ami po kayong pasasalamatan. Binigyan po namin kayo, yung mga volunteers natin, ng papel. Yun na po ay sapat na sa kanila. Parang nag-a-agree kagad kayo. Hindi po. Yung papel po na ito, nakalagay dito, babasahin ko po, ha? Thank you for your ministry. Your commitment has blessed many lives, in the church, Impact Church family. Ayan. Palakpakan naman natin yung mga volunteers natin. Okay. Sapat na po ang papel at palakpak sa kanila. hindi po. Nakalagay po kasi dito, please visit Impact Church office. We have prepared a token of appreciation for you. Okay May konting regalo po ang mga pastoral team. So, minsan sa isang taon, na-appreciate nyo po kami. Wala pa yun, hindi pa darating pa lang. Sana naman. Pero kami po, naghahanda sa pastoral team para i-appreciate yung mga volunteers. Ano-ano ba yung mga yan? So, habang nagsasalita ako, isushow nila dyan kung sino-sino yung mga yan, ha? Baka kilala nyo, pasalamatan nyo rin sila. Now, sabihin ko lang po yung mga departments natin. Habang nagtutuloy-tuloy lang po yan, bahala na po kayo. So, yung worship department natin, worship, ibig sabihin every Sunday may worship tayo dito sa simbahan. Tama ba? Okay. Nandyan yung ushering. So yung mga nakatayo dyan sa likod na sinisisitan, hingi ako ng hinihingan nyo ng envelope yan. At saka yung mga, minsan ayaw nyong sundin kasi, dito na ako upo, bahala ka na dyan. Ganyan. Ay, sorry. Ushering team, sila yan. Musicians, yung mga tumutugtog. Tech team, yung mga nandito sa ating sound system. Worship leaders natin, yung ating mga special guest preachers. Bukod sa amin kasi, sila yung mga special guest preachers. Kasama si Pax dyan, ha?
Okay. Program coordinator, Ma'am Jait yan. Scholars na nagliligpit every Sunday worship. Dito, pagkatapos ng service. At bawat event na meron tayo, sila yung tiga-ayos, tiga-ligpit dito. Hindi po kayo makakaupo dyan kung wala pong upuan. Tama? So sila naglalagay niyan. Sunod naman po yung ating malasakit volunteers. Sila naman po yung coordinators natin at saka yung mga asawa nila. Ayan. Mga small group leaders or small group facilitators at mga apprentices. Okay. Itong dalawa, ikaw naman mabasa. Ito, dalawa. Tapos po, of course, yung mga atit kuya natin na nagpupunta ng campus, yung mga campus volunteers, mga small group facilitators, and student center volunteers na nakikipag-spend time sa mga students po na pumupunta dito. And of course, yung basketball volunteers din po natin. We want to appreciate them, the coaches, assistant coaches, referees, and yung mga table committees po natin. Then, of course, we want to appreciate the kids ministry na linggo-linggo po, talagang grabe po ang ginagawa nila para sa ating mga kabataan, mga kids, supervisor and assistant supervisors, teachers, assistant teachers, and sa mga napakagandang postings at mga videos po natin, of course, the multimedia team. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sila po yung lahat ng visuals natin sa ating church ay sila po ang they put their heart into it. And of course, yung mga youth leaders din po natin, the impact core leaders and the small group leaders sa ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. So, ito pong mga volunteers na ito, ay hindi po natin sila binabayaran para gawin yung kanilang service sa church. Ginagawa po nila lahat yan dahil sa kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. At pagmamahal nila sa simbahang ito upang ang simbahang ito ay lumago. Kaya po kayo, pwede rin po kayong mag-volunteer para makatanggap po kayo ng papel at ng palakpak. Okay? So, may pinag-usapan kami ni Jero kahapon. Kaso dahil pagod po kami pareho, dalawang meeting na marathon, nalimutan ko yung dapat kong gawin. Pero we'd like to recognize especially one person who has been working with us for 10 years now. 10 taon na po siyang nag-work with us as holding one special and very important ministry that we have, and that's the kids ministry. So I'd like to recognize Becca Carcido Cruz to stand up. May kape ka sa amin mamaya. And she has been, hindi po namin siya na-recognize nung anniversary, pero we realized that she was with us since day one, looking at the kids. So we would like to recognize her as a volunteer staff po ng, hindi naman staff, volunteer ng kids ministry. Thank you very much. So ngayon po, ang gagawin natin, lahat po ng volunteer na nakatanggap po kayo ng papel. Yung iba sa inyo hindi pa, pero volunteer po kayo. Tumayo po kayo. Gusto namin kayong ma-recognize ng ating simbahan. Sige po, tayo po, wag po kayong mahiya. Opo. Yan, palakpakan natin ulit yung ating mga volunteers. Tayo po. Yan, okay. So nakita niyo po sila, ngayon po ay araw nila, pasalamatan po natin sila. At patuloy po natin silang ipanalangin na sa paglilingkod nila sa Panginoon ay bigyan po sila ng... Bakit hindi ka nakatayo, Kuya Mel? Okay. Kasi hindi sila dahil bibigyan sila ng Panginoon ng lakas at gabay sa patuloy na paglilingkod sa simbahan. Amen? Okay. Kasi po yung mga yan, napapagod din yan. Nalulungkot din yan minsan. Kailangan natin silang pasayahin.
bigyan ng encouragement sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Amen? So, sige po. I-ask ko si Pastor Raymond na ipanalangin yung ating mga volunteers. Usapan natin, hindi ako magsasalita. Let's pray. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga tao na tinawag mo upang kami ay tulungan bilang iyong mga ministeryo, ministers, Lord, here in Impact Church. We thank you for the lives. Thank you, Lord, for how you have gifted them individually. Give them a personality. Give them gifts that would add on to the needs of the church. We are grateful, Lord, for every hard work that they have, every sacrifice that they have, Lord. You know what it is, Father. And you know, Lord, that alam po din namin, Panginoon, that you will test it. And ang makikita mo, Panginoon, yung pureness nito. And Lord, we pray that you reward them accordingly. Lord, and then just as we were reminded, help us to always remember as volunteers, as your workers, you are our greatest reward. And Lord, we pray that we will hang on to that. That there are times, Lord, we will not feel appreciated. We will feel even mocked or parang wala lang yung ginagawa namin. Pero I pray, Father, I pray that you will bless each one. I pray, Lord, that you will encourage each one. That every time that happens, Lord God, that you will send forth an angel, Lord. Send forth an encouragement to each one. That they will be reminded that they're doing this for you, the King of Kings and the Lord of Lords. That they are doing this, Lord, for the greater glory of the name of the Lord Jesus Christ. Kasi nga po, Panginoon, ang alam namin sa simbahang ito, when we lift Jesus' name up high, people will draw near. And Lord, we thank you because you are good. And I pray, Lord, for each one. I lay them before your throne of grace. Be with them, encourage them, embrace them today, love them, Father, and continue, Lord, to just bring forth blessings upon blessings in their lives. And may they be contented, Father, by the truth that you are our greatest reward. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen. 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 Tayo po ay tumayo. So let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit, let it rise up like a river, overflowing. Holy Spirit, let it pour out with no limit, overflowing. Holy Spirit. Sing the joy of the Lord. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, oh my soul, bless His name. All that is within me, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord is my strength. Amen.
Diyos Ama ang nasa langit, napakabuti mo, Panginoon. But we are blessed to be here in the church. We are blessed, Lord, to hear yung words mo, Lord, words that transform us. Words that blesses us, Panginoon. Ang aming dalangin, Panginoon, na sa aming paglakad sa araw-araw, Ikaw ay patuloy na gumabay sa bawat isa. Ikaw po magbigay ng talino, ng wisdom, Lord, to the choices that we will make upang mabigyan ka ng kaluguran, ng papuri sa aming mga buhay, nasaan man kami ano ang aming ginagawa, Panginoon. Salamat sa bawat isa, Panginoon, na narito ngayong umagang ito pagkat meron siyang desire na mapalapit sa iyo. Meron siyang desire na mas makilala ka pa at mapaglingkuran ka pa niya sa kanyang buhay. Lord, bless that person who is here. Bless each one who is here right now, Panginoong Diyos. Nawa'y patuloy niyang maramdaman ang pagpapala na nanggagaling sa iyo, Panginoong Diyos. Lalong-lalo na ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo. Because we should not worry about anything because we have a mighty God, we have a powerful God, we have a God who heals our diseases, Panginoon. We have a God who sees, Panginoon, yung aming mga pangangailangan sa araw-araw. Alam mo ang aming direksyon, alam mo ang lahat ng bagay, and you love us and you will take care of us. Kaya Panginoon, sa iyo po namin inaalay ang aming mga buhay at ikaw lamang po ang aming pinapasalamatan at tinataas ngayong umagang ito pagkat napakabuti mo. Ikaw ang mabuting Diyos ng aming buhay. Mga kapatid, tanggapin niyo ang pagpapala ng Panginoon ngayong umagang ito. The Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace now and forevermore. Amen. Amen. Let's sing the joy. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within me. Say, oh my soul, bless His name. All that is me, oh my soul, bless His name. All that is within me, say, the joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Magandang umaga yung Black Church. Pagmalain po tayo ng Panginoon. Amen. Mag-ingat po tayo lahat.